Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay March TV Vlog, shoutout kay Master Creator. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. 3 araw bago ang kaarawan ni So. Dahil ang katayuan ng pamilyang So sa Yuncheng ay ganap na naiiba ngayon, at ang matanda ay natural na naging object ng huling henerasyon ng pamilyang So. Hindi mabilang na mga tao ang gustong samantalahin ang pagkakataong ito para paboran ang matanda. Kaya 3 araw bago ang kanilang kaarawan, may dumating na sa pintuan para magbigay ng mga regalo, na halos masira ang pinto ng pamilya So. Ito ay isang magandang okasyon na hindi pa nararanasan ng pamilyang So. Halos matigas ang ngiti sa mukha ng matanda. Ngayon, kadalasan, mas maraming ngiti ang ipinakita niya kaysa sa mga nakaraang taon, sapat na upang makita kung gaano siya kasaya. Tsaka bago pa ang birthday niya. Alam niyang maraming malalaking regalo. Ipapadala sila ng mga business family na iyon sa kanilang kaarawan. Iniisip pa lang ng matanda na ito ay isang magandang bagay. Dati, hindi siya nang ahas na isipin na maaari siyang magkaroon ng ganoon kalakas na impluwensya. Sa kanyang kaarawan, ang buong business community ng Cloud City ay nagulat sa kanya. Bukod dito, kahit ilang malalaking pamilya sa ibang mga lungsod ay nagpadala ng mga espesyal na tao upang magbigay ng mga regalo. Halos managinip ang matanda sa ganoong kataas na katayuan. Pero alam niyang totoo ang lahat ng ito. Bagamat wala itong kinalaman sa kanyang kakayahan, kabilang talaga ito sa pamilyang So. Nang makita ng matandang babae na masaya ang matanda ngayon, gumawa siya ng isang kaldero ng tsaa at pumunta sa kanyang tabi. Hindi kita nakitang masaya sa loob ng maraming taon. Nakangiting sabi ng matandang babae. Hindi na itago ng matanda ang tumataas na bibig at sinabing, paano ako magiging malungkot? Mabuti naman ako, at nangangako ang pag-unlad ng pamilyang So. Naiisip mo ba na magkakaroon ng ganoong posisyon ang pamilya ko ngayon? Hindi talaga ito ang maiisip ng matandang babae. Medyo transparent lang ang dating pamilyang So sa business community sa Yuncheng. Kakaunti lang ang papansin dito. Ngunit ngayon, ang pamilyang So ang naging unang pamilya sa Yuncheng, at ang katayuan nito ay higit pa sa Changjia. Panaginip lang ito dati. Ibig sabihin hindi ka lang swerte, swerte din. Nakangiting sabi ng matandang babae. Itinanggi ng matanda ang mga salitang ito. Hindi niya naramdaman kung gaano siya kaswerte, dahil dinala sa kanya ng Aaron ang lahat ng mga bagay na ito. Ang pagbawi at pagunlad ng pamilyang So ay malapit na nauugnay sa Aaron. Masasabing binago ng Aaron ang buong pamilya So at maging si Yuncheng. Hindi ko gustong marinig iyon. Bagamat ang pamilya So ay makapangyarihan at maunlad ngayon, hindi natin dapat kalimutan ang kabutihang loob ni Aaron sa pamilyang So. Dahil sa kanya kaya ang pamilyang So ay maaaring magkaroon ng kung ano ito ngayon. Sinabi ng matanda na ang posisyon ni Aaron sa kanyang isipan ay tumaas ng tumaas. Siyempre, alam din ng matanda kung bakit mabait si Aaron sa pamilyang So, pero sayang naman at hindi pa sapat ang edad ni Ivory. Kung hindi, gusto niyang magdaos ng kasal para sa Aaron at Ivory sa lalong madaling panahon, upang ganap na maging matatag ang relasyon. Bakas sa mga mata ng matandang babae ang sama ng loob, ngunit agad niya itong tinakpan. Mula sa kanyang puso, hindi nabawasan ang kanyang pagtanggi kay Ivory dahil sa hitsura ni Aaron. Bukod dito, ayaw ng matandang babae na mahulog ang pamilya So sa mga kamay ni Sugoyaw, dahil sa huli ay naniniwala siya na ang Sugoyaw ay isang basura. Ang limos ng Aaron ang nagbigay daan sa pamilya So na maabot ang kasalukuyang katayuan nito, at ang pansamantalang kasaganaan ay mali, maaga o huli,
ang pamilyang Su ay tatanggi dahil hindi nakakatulong ang Aaron, kaya naisip ng matandang babae na gusto niya itong pigilan. At ang pinakamabisang paraan para maiwasan ito ay ang hayaang bumalik si Sugwalan sa kumpanya at mabawi ang kapangyarihan. Sa hinaharap, ibibigay ni Su Haichao ang kumpanya para talagang maging matatag ang pamilyang Su. Habang masaya ka, may sasabihin. Agad na nagpakita ng malungkot na tingin at sinabi, kung dahil pa rin kay Sugwalan, hindi mo na kailangang magsalita. Ayokong maging maganda ang mood para sirain mo. Panipi, anak mo rin si Sugwalan. Paano mo mapapaboran ang isa't isa? At ngayon ay patuloy na umuunlad ang pamilyang Su. Kung hahayaan mo siyang bumalik sa kumpanya at bigyan siya ng maliit na posisyon, maaari itong ituring na pagbibigay sa kanya ng isang mahirap bang panoorin siyang patay gutom sa kalye. Sabi ng matandang babae, upang mapanalunan ni Sugwalan ang posisyon sa hinaharap, ang unang hakbang ay hayaan siyang bumalik muna sa kumpanya. Ito ang ideya ng matandang babae. Pero halatang tinanggihan ito ng matanda. Matapos marinig ang mga salita ng matandang babae, ipinakita niya ang kanyang paghamak at sinabing, patay sa gutom sa kalye. Bilang isang may sapat na gulang, kung wala siyang kakayahang suportahan ang kanyang sarili, ano ang silbi ng kanyang pagbabalik sa kumpanya? May hindi kailangan ng pamilyang Su ang ganoong pag-aaksaya. Sa mata ng matanda, maliban kay Su Goyaw ay ang kanyang sariling anak at si Ivory ay kanyang sariling apo, ang ibang mga tao ay maaaring hindi papansinin. Para sa isang negosyante na ang mga interes ay pinakamataas, ang mga miyembro ng pamilya ay walang anumang mahirap na trabaho sa oras na ito. Hanggat ang pamilya Su ay maaaring umunlad sa maayos na paraan, kahit na si Sugwalan ay talagang mamatay sa gutom sa kalye, ang matanda ay hindi kailanman pupunta upang makita ito. Ganyan ka ba talaga kalupit? Kinagat ng matandang babae ang kanyang mga ngipin. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Binabalaan kita na kapag muli kang manggugulo at hindi mo itatapon ang mga ideyang iyon, itataboy ka sa pamilyang Su. Kung sino man ang maglakas loob na sirain ang interes ng pamilya Su ang kaaway ko. Sabi ng matanda, nagilty ang matandang babae kaya hindi siya naglakas loob na tingnan siya sa mga mata. Nagpatuloy ang matanda, tinatrato mo si Su Goyaw bilang isang basura at si Sugwalan bilang ang kinabukasan ng pamilya Su, ngunit ang katotohanan ay inilagay na sa harap mo, napakahirap na hindi mo alam kung sino ang makakapagbigay ng hinaharap sa ang pamilyang Su. Higit pa, ang mga kakayahan ni Sugwalan ay ginagamit upang makitungo sa kanyang pamilya tungkol sa kumpanya. Alam ko rin na minamanipula mo si Sugwalan. Gusto mo ba ang pakiramdam ng pakikinig sa gobyerno sa likod ng kurtina? Kaya kapag hindi mo makontrol si Su Goyaw, hindi mo ito matiis. Pagkatapos nito, ang matandang babae, namutla. Noong si Sugwalan ang namamahala sa kumpanya, siya talaga ang nasa likod ng mga eksena. Marami sa mga desisyon ng kumpanya ay ginawa ng matandang babae. Tila nakikinig siya sa gobyerno sa likod ng kurtina, at gusto niyang patakbuhin si Sugwalan bilang isang papay. Gayunpaman, walang sino man ang makapagpaliwanag ng lahat ng ito. Kahit ang matandang babae ay hindi ito nararamdaman. Iniisip niya lang na ang pamilya Su ay magiging mas mahusay lamang kung sila ay bubuo ayon sa kanyang mga ideya. Gusto mong kontrolin ang kumpanya, ngunit kailangan mong tingnan ang iyong sariling kakayahan. Marami kang nagawa para sa pamilyang Su, ngunit maganda ba talaga ang lahat? Muling tanong ng matanda, huminga ng malalim ang matandang babae, na para bang tumanda na naman siya, gusto kong maging mas mabuti ang pamilya Su. Sabi ng matandang babae, ang pamilyang Su ay magiging pinakamahusay sa hinaharap dahil sa Aaron. Matigas na sabi ng matanda, sa pinakamaunlad na komersyal na kalye sa Yuncheng, kinuha ni Ivory ang Aaron sa pamamagitan ng kamay at isa-isang naglalakad sa paligid ng mga mangangalakal. Ang Aaron ay hindi nababato. Bawat tindahan ay pumapasok para samahan si Ivory. Kung tutusin, magandang bagay para sa Aaron na samahan si Ivory sa pamimili. At ang kanilang oras ng kapayapaan ay hindi gaanong, ang Aaron ay tila pinahahalagahan din sa oras na ito. Dumating sa isang tindahan ng regalo, nagustuhan ni Ivory ang isang pares ng singsing, ngunit naramdaman niyang nagkusa siyang banggitin ang bagay na ito, tila mahirap sabihin ang ilan, kaya tinawag niya si Aaron sa kanyang tabi. Sa tingin mo ba mukhang maganda ang kwintas na ito? Itinuro ni Ivory ang bintana at tinanong si Aaron. Good looking. Aaron sinabi ng walang pag-aatubili,
Ivory tulad kagandahan, anumang mga accessories para sa kanya ay icing sa cake, walang magandang lukang. Susubukan ko. Sinubukan muna ni Ivory ang kwintas, ngunit pagkatapos niyang hindi masiyahan, sinubukan niya ang iba pang mga bagay. Sa opinyon ni Aaron, ang lahat ay hindi nagkakamali pagkatapos kunin si Ivory, ngunit hindi siya nagpapakita ng kaunting kasiyahan sa kanyang mukha. Dahil dito, kakaiba ang pakiramdam ng Aaron. Si Ivory ay hindi masyadong maselan na tao kapag weekdays. Unti-unti, natagpuan ng Aaron ang problema. Si Ivory ay pumili ng maraming bagay, ngunit hindi niya binanggit ang pares ng singsing sa gitna, tulad ng hindi niya pinansin ang pagkakaroon ng pares ng singsing. Mabilis na naisip ng matalinong Aaron ang dahilan, hindi napigil ang matawa, at pagkatapos ay sinabi sa gabay sa pamimili, ipakita mo sa akin ang pares ng singsing na ito. With that, kinuha ng shopping guide ang singsing. Unang dinala ito ng Aaron kay Ivory, at pagkatapos ay kinuha ang isa pa sa kanyang kamay. Kamusta ka, guwapo? Tanong ni Aaron kay Ivory. Well, mukhang maganda. Sa wakas ay nagpakita ng nasisiyahang ngiti si Ivory. Sa pamamagitan ng ngiti na ito, alam din ni Aaron na hindi mali ang kanyang hula. Gayunpaman, ang mga kababaihan ay isang libro na hindi kailanman matatapos. Ang katotohanan ito ay lubusang isinagawa ng Aaron ngayon. Matapos makilala si Ivory sa napakaraming taon, naisip ni Aaron na kilalang-kilala niya ito, ngunit kung minsan ay hindi pa rin niya maintindihan ang kanyang pag-uugali. Hindi nakakagulat na ang ilang mga tao ay naglalarawan sa mga kababaihan bilang ang pinakakomplikadong mga hayop sa mundo. Kung gusto mo ng singsing, bakit hindi mo sabihin sa akin ng mas maaga at magparamdam sa akin ng ganito? Paano kung hindi ko maintindihan? Pagkatapos bayaran ang bill at umalis sa tindahan ng alahas, tinanong ni Aaron si Ivory. Kontentong tinitigan ni Ivory ang singsing sa kanyang kamay. Bagamat hindi ito mahalaga, ibinibigay ito sa kanya ng Aaron. Sobrang saya niya. At ngayon si Ivory ay hindi naghahabol ng anumang mahal. Para sa kanya, ang ari-arian ay walang iba kundi mga personal na gamit. Itong klaseng bagay, paano magsalita ang isang babae? Kung hindi mo maintindihan, hindi kita papansinin, sabi ni Ivory. Ang Aaron ay hindi maaaring tumawa o umiyak. Ito ay talagang isang kalamidad. Normal lang sa isang lalaki na medyo mapurol. By the way, I have to choose a gift for my grandfather. Ano sa tingin mo ang maibibigay ko sa'yo? Tinanong ni Ivory ang Aaron na ang pangunahing layunin ng pamimili ngayon ay pumili ng mga regalo para sa pamilyang So. Gayunpaman, likas sa isang babae na kapag nag-shopping siya, madali siyang mawawala sa sarili. Sa kabutihang palad, nahanap ni Ivory ang kanyang paraan sa oras. Walang ipapadala, basta makapagpakita ka, matutuwa siya. Nakangiting sabi ni Aaron. Ngayon ang matanda, kulang pa sa mga regalo. Bukod dito, ang pinakamagandang regalong ibinigay ni Ivory sa matanda ay ang pag-unlad ng pamilyang So. Kung hindi dahil kay Ivory, magiging kasing husay kaya ng pamilyang So ang ngayon. At lalong lumala ang kalagayan ng matanda. Kung hindi ginawa ni Aaron, matagal na siyang namatay. Dapat mong malaman na ang lahat ng ito ay malapit na nauugnay kay Ivory. Of course, it can't be like this. Binigay na ng iba. How can I do without it? Sabi ni Ivory. Nagulat si Aaron. Nabawi na ni Ivory ang kanyang alaala. Sa prinsipyo, ang kanyang mga kamag-anak sa mundo ang pinakamahalaga sa kanya. Ngunit ngayon, tila binibigyang halaga niya ang mga kamag-anak na ito sa lupa. Ano sa tingin mo ang pagkukulang niya? Ngayon ang pamilya So ay maraming pera. Hindi ka makakabili ng kahit anong gusto mo, sabi ni Aaron. Of course, it's not the same. What I buy for myself is just to satisfy my own desire, but the gift I give is a piece of heart. Sabi ni Ivory, bakit hindi mo tingnan itong tindahan? Dumaan lang sa isang tea shop, humihinto ang Aaron. Mahilig uminom ng tsaa ang matanda kaya hindi masama na padalhan siya ng tsaa. Agad na pumasok si Ivory sa tindahan. Para sa mga hindi umiinom ng tsaa, hindi kaaya-aya ang makalat na lasa sa tindahan. Bahagyang kumunot ang ilong ni Ivory at sinabi kay Aaron, ang tsaa dito ay talagang kakaiba. Ang tsaa mula sa iba't ibang panig ng mundo ay mabango, ngunit hindi ito magkakaroon ng kakaibang lasa. Hindi maiwasan ng Aaron na magpa-white eye. Ang tsaa sa mundo ay isang himala.
Paano ito maihahambing sa lupa? Maaari mo bang ihambing ito? Hindi mo kailangang tingnan ang lahat ng mga immortal sa mundo. Paano sila magiging masama kung sila ay masama? Sabi ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.